Amen. Praise the Lord. At sa mga oras na ito, ating pong ihanda ang ating mga Biblia at tayo po'y darako na sa pinakamahalagang bahagi ng programa, ang pagkikinig po ng Word of God na dadalhin po ng ating beloved ordained preacher, beloved Brother Boy Kaluya. Amen. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you sa ating beloved MC, beloved Brother Pau Bondok. At nagpapaabot din po ko maminamahal ng pagbati sa lahat ng mga minamahal po natin mga kapatid sa ating pinakamamahal na Panginoon, Luzon, Visayas, Mindanao, sa lahat pa natin mga webcast viewers, maligayang panonood at pakikinig po sa inyo at sa mga kapatiran natin sa ibayong dagat. Kumusta na po kayo? Lagi po namin kayong ipinapanalangin. At nagpapabot din po ko ng dobleng paggalang sa ating minamahal at ginagalang ni Evangelista Wildy Estrada Almeda, the end time prophet of our loving God, our beloved pastor, at gayon din sa lahat ng mga beloved children, the Almeda family. Magandang gabi po, at patuloy po naming inaalala ang mga hindi malilimutang aral na ating beloved assistant pastor nina si Almeda, at higit sa lahat ang pinakamataas na pagsamba, pinakamataas na pagpupuri at pagluwalhati ay para sa ating dakilang Diyos na ating pinaglilingkuran ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya hindi po naman manalangin po muna tayo pang minsan pa maunawaan natin ang salita ng Diyos. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, minsan pa dakilang Diyos, patawarin mo po kami sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kamalian. Mahal na Panginoon, bigyan mo kami ng karunungan, nagmumula sa iyo, sa ganang amin, wala po kami magagawa. Pahiran mo ang aming mga labi ng iyong banal na kamay, upang ito po ay maging pagpapala sa mga nakikinig. Abutin mo lahat ng mga minamalang mga kababayan, mabuksan ang mata ng mga puso, makilala kanila malapang na sa buong katotohanan para sila po'y maligtas. At aming sinasaway lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances, we bind the power of darkness in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Maminamal, kindly buksan natin ang ating pambungad na talata dito sa Mateo 24, talatang 4, 5, 11 at 24. At mamaya Jeremias 9:6. Dito po sa aklat po ng Mateo, ang kabanatay 24, ang talatay 4 hanggang 5, talon sa 11 at 24. Ganito po pagkasabi. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mga ligaw ninuman, sapagkat marami ang magsiparito sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. 11. At magsibangon ang maraming bulaang propeta at kanilang ililigaw ang marami. Sa 24, huling talata, sapagkat may mga magsisilitawan ng mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan na anupat ililigaw kung maari pati na ang mga hirang. Amen. Jeremias 9:6. Dito po sa aklat po ng Jeremias, Kapitulo 9, talatay 6. Ang iyong tahanan ay nasa gitna ng pangdadaya. Dahil sa pangdadaya ay ayaw silang kumilala sa akin, sabi ng Panginoon. Amen. Amen. Maminamal ang ating pong paksa, pamamagatan po natin, beware of false Christ, false teachers, and false prophet. Maminamahal, isa po sa pinakamaingat at pinakamaigpit na babala na ibinigay ng Diyos, maminamahal, ibinigay ng mahal na Panginoon Jesucristo bago matapos ang sanlibutan, ay yung pong mag-ingat po tayo sa mga false prophet, sa mga false teacher, at sa false Christ. Dahil ito po, maminamahal, ang maglilipana bago dumating ang katapusan ng sanlibutan. Kaya nga, mismo ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, maminamahal na nagsabi, sabi rito sa talata, sumagot si Jesus at sinabi sa kanilang, mga ingat kayo, na huwag kayong maligaw ng ninuman. Sabi ng Biblia, maminamahal, they shall deceive even the very elect. They shall deceive even the very elect. Mga minamahal, marami na po ang mga mananampalataya na pinili ng Diyos, naglilingkod na sa tunay na Diyos, na-deceive pa nitong mga false prophets, false teacher, false Christ.
Kaya nga, sabi ng Banal na Aklat na maminamal, ang lupain natin ay punong-puno ng mga mandaraya. Sabi ng Jeremias 9:6, ang inyong tahanan ay nasa gitna ng mga pandaraya. Dahil sa pandaraya ay ayaw nilang kumilala sa akin, sabi ng Panginoon. Mga minamahal, kaya nakakatakot po. Kaya maraming mga tao po ang natatakot na lumipat sa ibang pananampalataya kasi nga natatakot sila na sumubok. Baka mapunta sila sa false prophet, sa false teacher, sa mga false Christ. Pero kung hindi naman natin susubukin, paano natin matatagpuan ang ating mahal na sabi ng Bible, search the truth, and the truth shall make you free. Paano naman natin masusumpungan ng katotohanan kung hindi naman tayo maglalakas loob na subuking hanapin ang katotohanan, mga minamahal. Kaya nga sasabihin namin sa inyo, mga minamahal, dito po sa Banal na Aklat, how to recognize them, paano natin sila kikilalanin. Ang paraan ng pag-iingat, mga minamahal, ay yung dapat makilala natin kung sino sila. Ano yung kanilang doktrina. Ano yung kanilang turo para hindi tayo malinlang. Sinabi nga ng Banal na Aklat, mga minamahal, ang pinaka number one sandata ni Satanas, mga minamahal, ay yung pong deceiving. Sabi, mag-ingat kayo na baka kayo'y madaya. Sabi ng Banal na Aklat, ang tahanan natin ay nasa gitna ng pandaraya. Dahil sa pandaraya, ayaw silang kumilala sa akin, sabi ng Panginoon. Yan po ang sabi ng Biblia. Kaya nga dapat, mga minamahal, makilala natin sila. Dito sa Banal na Aklat, mga minamahal, ito po yung mga palatandaan ng mga false prophet na yan. False teacher. Yung false Christ. Dito sa 2 Corinthians chapter 11 verse 4, talo natin ng 13 hanggang 15, maminamal, basahin po natin. Ito po ang isa sa mga tanda na makikilala natin sila. Dito po sa pangalawang Korinto, ang kabanatay 11 at ang talatay 4, talon sa 13 hanggang 15. Ganito po ang pagkasabi. Sapagkat kung yaong paparito ay mangaral ng ibang Hesus na hindi namin ipinangaral, o kung kayo'y nagsisitanggap ng ibang espiritu na hindi ninyo tinanggap, o ibanghilyo na hindi ninyo tinanggap, ay mabuting pagtiisan ninyo. 13 hanggang 15. Dito po sa Talo ng 13. 13 at hanggang 15. Sapagkat ang mga gayong tao ay mga bulaang apostol, mga mandarayang manggagawa, na nagpapakunwaring mga apostol ni Kristo. At hindi katakataka, sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. 15 huling talata, hindi malaking bagay nga na ang kanyang mga ministro naman ay nagpapakunwaring na waring ministro ng katuwiran, na ang kanilang wakas ay masasang-ayon sa kanilang mga gawa. Amen. Amen. Maminamalang, isa sa mga tanda para makilala po natin ang mga false prophets, false teacher. Unang-unang tanda makikita natin, maminamal, itinuturo nila, sabi ng Biblia, magtuturo sila ng ibang Hesus. Mangangaral sila ng ibang Hesus. Ang Hesus na ituturo nila, maminamahal, si Kristo'y tao. Ibang Hesus ang ituturo nila. Si Kristo ay tao sa kanila, maminamahal, at meron naman, maminamahal, na magtuturo na ang ating mahal na Panginoong Kristo, maminamahal, ay nakapako pa rin sa krus. Yan po yung mga false prophet. Ipakikilala nila na si Kristo ay nakapako pa rin sa krus. Ipapakilala nila si Kristo po, maminamahal, ay tao, pero tinatawag din nilang Panginoon, pero tao lang siya. Mayroong Diyos, maminamahal, hindi si Kristo ang Diyos. Ang Diyos ay yung Ama nila, maminamahal, na binabanggit nila. At ang sabi, sila ay mangangaral ng ibang ebanghelyo. Ibang ebanghelyo ang dala nila, iba ang ituturo nila. Walang kapangyarihan, walang signs, walang himala, mga minamahal. Dinadaan lang sila sa dinadaan nila sa mainam na talumpati. Mga salitang pangikayat, filosofiya. Yun po yung ebanghelyo, mga minamahal, na ibang ebanghelyo na tuturo nila. At ang sabi ng Biblia ay kapag ganito ang mapapakinggan nyo, ang sabi, mabuting pagtiisan nyo. Magtuturo sila ng ibang Hesus,
Magtuturo sila ng ibang espiritu at magtuturo sila ng ibang ebanghelyo. Ay sabi ng Biblia, sapagkat huwag kayong magtaka dyan, maminamahal, sapagkat ang ganito mga tao ay mga bulang apostol, mga bulaang mandaraya. Mandarayang manggagawa na nagpapakunyaring apostol ni Kristo. At hindi katakataka sapagkat si Satanas ay magpapakunyaring anghel ng kaliwanagan. At sabi rito, hindi malaking bagay nga na ang kanyang mga ministro naman ay magpapakunwari na waring ministro ng katuwiran na ang kalang wakas ay masasang-ayon sa kanilang magawa. Yan po mga minamalang isa sa mga pagkilala kung sino po yung binabanggit ng ating mahal na pag-ingatan natin sila. Magdadala sila mga minamalang ibang turo. Ang ituturo nila ay ibang Hesus. Si Kristo ay pangalawang persona lang ng Diyos, samantalang mga minamal iisa lang ang Diyos. Paano magkakaroon ng ikalawang persona at pangatlong persona ang Diyos? Paano magkaroon ng tatlong persona ang Diyos? Samantalang iisa lang ang Diyos at ang Diyos ay Espiritu. Yan po yung mga binabanggit mga minamal ng banal na kasulatan. Kaya nga, dapat malaman po natin, sabi ng Biblia, hindi tayo dapat tumanggap ng ibang ebanghelyo. Sapagat ang ebanghelyo, maminamal na ating napakinggan, hindi po galing sa tao. Hindi galing sa tao, sabi ng Galatia 1:8, 9. Talo natin ng 11 and 12. Ito'y galing sa mahal na Panginoong Kristo. Sinabi ni Apostol Pablo na ang aming ebanghelyo ay hindi galing sa tao. Pero itong mga nagtuturo, maminamahal, na ibang Hesus, ang pagkakilala nila, ang itinuturo nila si Jesus tao. Sinabi na nga ni Apostol Pablo, hindi nga galing sa tao, galing sa mahal na Panginoong Kristo. Kaya kung galing sa mahal na Panginoong Kristo, maminamahal ang ebanghelyo, hindi siya tao. Galing yan sa Diyos. Galing, maminamahal, ang ebanghelyo ay galing sa Diyos at ito po ay galing sa mahal na Panginoong Kristo. Kaya nga, hindi tao ang mahal na Panginoong Kristo. Dahil sinabi ni Apostol Pablo, hindi galing sa tao. Basahin natin Galatia 1:8, 9, talo natin ng 11 and 12. Dito po sa kalat ng taga-Galatia, Kapitulo 1, talatay 8 hanggang 9, talo natin ng 11 at 12. Datapwat kahimat kami, o isang anghel na mula sa langit, ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangangaral sa inyo ay matakwil. Ayon sa aming sinabi ng una, ay muling gayon ang aking sinasabi ngayon. Kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba kaysa inyong tinanggap na, ay matakwil. Sa 11, sapagat aking ipinatatalastas sa inyo, mga kapatid, tungkol sa ebanghelyo na aking ipinangaral, na ito'y hindi ayon sa tao, sapagkat hindi ko tinanggap ito sa tao na itinuro man sa akin, kundi aking tinanggap sa pamamagitan ng pahayag ni Jesucristo. Amen. Pahayag ng mahal na Panginoong Kristo ang ebanghelyo, maminamahal. Kaya nga kung sinabi ni Apostol Pablo, maminamahal, na hindi ito galing sa tao, at hindi niya tinanggap sa tao, ito ay galing sa mahal na Panginoong Kristo. Ibig sabihin, ipinakikilala niya na hindi tao ang mahal na Panginoong Kristo. Siya po ay Diyos. At ang sinabi, kung kayo ay tumanggap, sabi kung kahit kami, sabi ni Apostol Pablo, kahit kami, o mga anghel, mula sa langit na mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinapangaral sa inyo, ay matakwil. Sabi rito sa Galatia 1:9, muling aking sinasabi ngayon na kung sino mang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral, ay na inyong tinanggap ay itakwil. Itakwil. Ibig sabihin, huwag niyong paniwalaan. Kasi pagkatapos na nagawa ang banal na kasulatan, pagkatapos po, mga minamal na ipinayag ng Diyos ang ebanghelyo, nagdatingan po, mga minamal ang mga iba't ibang mga salita daw ng Diyos. Ebanghelyo daw. Yung Book of Mormons, mga minamal, ito daw ay galing sa isang anghel. Ibinigay ipinayag daw, mga minamal, doon sa leader ng yung mga Mormons, yung Jesus Christ and the Latter-day Saints. Ipinayag daw sa kanila, maminamal ng isang anghel. Ibinigay daw doon sa kanilang leader, maminamal, yung aklat ng Book of Mormons. Sabi nga ng Biblia, kahit anghel,
At yung Quran, maminamahal, kaya nabuang Quran, kinausap daw ng anghel si Muhammad at sinabing ito ang paniwalaan, yun ang ituro, yun daw ang salita ng Diyos. Kaya sabi ng Biblia, maminamal, kahit anghel pwedeng dayain, o pwedeng mandaya. Kahit mga minamal ang mga demonyo si Satanas, dating anghel din yan. Kaya hindi katakataka, sabi ng Banal na Kasulatan, na maging ang mga ministro na ito ay nagpapanggap ng anghel ng kaliwanagan. Kasi mismo si Satanas, anghel dati yan eh. Pati yung mga demonyo, sabi ng Revelation 11:4, at 1/3 ng angel kinaladkad ng buntot ni Satanas. Kaya nga mga angel dati yan, maminamahal. Kaya huwag tayong maniwala, maminamahal, dyan sa mga nagsasabi, mga minamahal, na ito ang paniwalaan, Book of Mormons, Quran, yung pasugo, yung mga iba't ibang mga babasahin. Sabi ng Biblia, kahit kami, sabi ni Apostol Pablo, kapag kami magturo ng ibang ebanghelyo na tinanggap nyo na, ay itakwil nyo, sapagkat ang ebanghelyo na aming tinuturo sa inyo, hindi galing sa tao, kundi ito'y ipinayag sa akin ng mahal na Panginoong Jesucristo. Anong